Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah naman, Ustaz. Okay. So, nandito tayo muli para ating talakayin yung ating paksa na pinamagatan nating purification of soul. Kaya mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na nating mga Kristiyanong mga televiewers, nais po naming ipagpatuloy yung aming pagtalakay sa paksa na pinamagatang Purification of Soul sapagkat ito po ay lubhang napakahalaga. Kailanman tayo ay naghahangad na tumanggap ng biyaya mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating, nananagot po ang bawat isa sa atin na ating dalisayin ang ating mga kaluluwa. At ang paraan po ng pagdalisay ng kaluluwa, dadalisayin po natin yung ating kayamanan at gayon din naman ang ating mga sarili. Ano po? At bilang paraan ng pagdadalisay, nabanggit na po natin yung tinatawag na pagbibigay ng zakat. Kaya nga, nang nakaraan ay nabanggit po namin sina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu at saka si Omar na nagpaligsahan pa, nagtanungan pa isa't isa kung magkano ang kanilang ibinigay bilang zakat. At binanggit po ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu na ibinigay niya ang lahat-lahat ng kanyang tinatangkilik at ang naiwan na lamang sa kanya, Ustad, ay walang iba kundi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa panig naman ni Omar na ibigay niyang kalahati ng kanyang tinatangkilik. Kaya mapapansin po natin mga kababayan, mga kapatid na Muslim, ano po, hinihikayat tayo na ito ang magsilbing mga huwaran natin sa pagdadalisay ng ating mga kaluluwa. Diba? Kaya nga pagka tayo ay magbibigay ng tinatawag na yung sadaka, o yung tinatawag na charity, kung i-relate natin sa kasalukuyan nating panahon, ba ay masasabi natin na kapag tayo ay gumugol ng salapi para sa daan ng Panginoon, katulad halimbawa ng pagbibigay sa mga nangangailangan, pagpapatayo ng mga moske, ganyan din ang pagtatayo ng mga madrasa, ng mga paaralan, at ganyan din ang mga ospital, at iba't iba pa, eh mapapansin natin, yung nagbibigay at mga binibigyan ay kapwa nakikinabang. At ang pinakapangunahin na nakikinabang dito, Ustad, ay yung nagbibigay. Sapagkat siyang pangunahin na nakapagdadalisay ng kanyang kaluluwa. Di ba? Kaya nga, ang pinakalayunin nga, sa paningin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, babigyan natin siya ng kaluguran at hindi para sa tao. Hindi para pakitang tao, masyahan ng tao. No. Nagbibigay tayo alang-alang sa kapurihan at sa kaluguran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi tayo naghihintay ng kapalit mula doon sa mga tao na recipients ng tinatawag na pagbibigay ng charity. Ano, Ustad? Yun, Ustad. Walang tinatawag makamundong hangarin. Katulad ng buto. Maghangad ka ng buto kung kaya politician o kaya ano dyan na kapalit. Sa Islam, yun pa, Ustaz, i-elaborate natin na may kasabihan ng Propeta sallallahu magandang kasabihan ng Propeta sallallahu dyan, Ustaz. Babanggitin natin sa narration ng Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'u lahu. So yun po ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, napakaganda, Ustaz. Sinabi niya sa pagkasali sa wikang ang Tagalog, kapag sabi niya mamamatay na ang angkan ni Adan, ay ma-cut off na yung lahat ng mga rewards ng mga gawain niya. Ibig sabihin, mapuputol na yung lahat ng mga rewards ng mga gawain niya, yung mga ginagawa niya kabutihan. Maliban, sabi niya, sa tatlo. Kahit patay na siya, nandun pa rin yung reward.
Ano yung mga bagay na yun? Unang-una, sabi ng Propeta Sallam, sadaqatin jariyah. Yung charity o kay kawang gawa na binigay mo for the sake of Allah. Binigay mo sa mga tao, pagkatulad na nabanggit mo kanina, pagpapagawa ng muske, pagpapagawa ng mga Islamic schools o kahit hindi Islamic schools, kahit yung mga paaralan, pwedeng makinabang doon yung mga non-Muslims at mga Muslims. At saka hospital, siyempre makikinabang dyan, hindi lang mga Muslim, pati ng mga non-Muslims. Wala namang pinipili ang basta relihiyon ng Diyos. Kahit sino, makikinabang, ay sila naman ay mga alipin din ni Allah. So may reward yung tao, malaki yung reward niya. Kasi sabi niya, hanggang gagamitin pa yun, yung paaralan na yun o kaya hospital na yun, mayroon pa siyang reward, Ustad. Hanggang magdarasal pa yung mga tao dyan, mayroon pa siyang reward, bawat isa sa kanila. Hanggang generation by generation. So malaki talagang So yun ang una, yung charity. Kaya tinatawag jariyah, Ustad. Parang, jariyah, ibig sabihin yung jariyah tinatawag, yung parang ilog na umaagos. Kumbaga, walang pati dyan. Walang, yung reward nun. Yung reward sa araw ng pagkukum. Umaagos talaga. Umaagos. Kasi magbigay ka lang isang real, ay malaki na yun. Malaking bagay na yun. How much more kung nagpatayo ka ng mosque o kay paaralan o hospital. At kung hindi man kaya magpatayo ng mosque individually, pwede naman pagtulong-tulungan. Oo. So, Ustad, pwede ka naman isang hollow block. Magbigay ka ng isang hollow block. O isang community, kung gaano kayo karami doon. O kung 100 kayo, di isang 100 na hollow blocks na pwede na yung may patayo. O kaya yung iba, yung atip. Yung iba naman ay haligi. Iba naman buhangin. Buhangin. Oo, di ba? Tulong-tulong. Tulong-tulong. Siyempre, Ustad, di ba napansin mo sa dating ministro ng isang sekta ng Kristyanismo. Siyempre, mapansin natin kahit dito sa Pilipinas, Ustad, na kung paano nagpapatayo yung mga tao ng mga gusali. Ikaw yung mas nakakaalam diyan, Ustad. At sa panig ng mga kapatid nating mga Muslim, medyo wag na masasamaan loob, medyo papansinin lang natin ang mabuting gawain ng ibang mga religion, na kapag ang pag-uusapan ay pagbibigay, talaga namang mga galante sila. Kaya nga nakapagpapatayo sila ng mga magagandang gusali. Paaral yung mga university nila, yung kanilang mga ospital, yung kanilang mga kapilya, talaga namang prominente, nakikita sa mga magagandang lugar sa Pilipinas at iba't ibang banig ng daigdig. Kung yan ay nagagawa nila, lalo sige tayong mga Muslim. Diba? Hindi tayo dapat na magkuripot. Hindi tayo dapat na magtiklop ng ating kamay. Parang kumbaga, parang boksingero. Lagi naka-close. Boksingero. Dapat kinakailangan lagi nakabukas yan, bukas palad. Parang sa ganun talaga. Pag nakabukas ang palad mo kasi, bumabagsak yung mga biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga sabi, kapag ikaw ay nagbibigay, hindi ka nababawasan. Kundi bagkus yung kayamanan mo ay lumalago pa. Walang iniwan sa punong kahoy yan. Pag ang punong kahoy, tinatabasan mo, lalong lumalago yung dahon. Mas lalong dumadami yung bunga. Dumami ang dahon, dumami pa ang bunga. Ayan. Kaya para ka lang din nananalbos Diba, talbos ng kamote, tinalbusan mo. Hindi na pagka tinalbusan mo, hindi wala nang talbos na dilitaw doon, dadami pa Kaya yan po ang ating matandaan, mga kapatid, Dahil sa kung meron mang makikinabang, unang-una tayo na rin, sapagkat nadadalisay po ang ating mga kaluluwa. So yung pangalawang Ustad, sa sinabi ng Propeta Sallam, yung sabi niya, yun ay charity number 1. Charity. Number 2 naman yung tinatawag na ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi. Yung knowledge o kaya kaalaman na ini-share mo sa iba, sa ibang tao. Ibig sabihin sa kapwa mong Muslims. Kahit sa mga non-Muslim, kung may doktor ka o kaya nag-aaral ka ng medicine, pwede mo ma-share kasi kung nagturo ka sa universidad sa mga non-Muslim, sa UP, okay. So, ibig sabihin, may share mo sa kanila. Okay? So, yung kaalaman na yun. So, anumang kaalaman na ating maibabahagi sa ating mga kapwa-tao, ayan, napakahalaga. Lalong-lalo na yung kaalaman sa Islam. Sa Islam. Yun ang ibig sabihin, ang talaga doon, pinaka-pinpoint. Okay. Kaya maganda na meron kang anak na nag-aaral talaga sa mga Islamic universities. Ikaw mismo, yung talaga yung ikaw mismo. May share mo sa iba yung kaalaman mo. Ikaw muna.
Tapos mai-share mo lalo sa pamilya mo. O, yung pangatlo naman, Ustaz, so hanggang hanggang nagtuturo ka pa ng kaalaman, lalo sa Islam, kaalaman, Quran, katulad ng saluwi ka ng propeta. At kung meron, lalo na kung may maiwan kang libro. May iwan kang libro, nagsulat ka, writer ka. Writer ka. So, ganun. Mga tao, hanggang mabasa pa nila yun, hanggang, siyempre, gagawin nila yun sa araw-araw na mga daily undertakings nila, mga ginagawa nila. So, may reward ka pa nun, Ustaz. Hanggang henerasyon, darating yung henerasyon by henerasyon, may reward ka pa nun. So, ganun din yung pangatlo, sabi niya, yun ang sinabi mo kanina, Ustaz, wawala din salih adu'ulah. Yung anak na matuwid o kaya ay relihiyoso, na kapag ito yung nagdarasal, ay pinapanalangin niya yung patay na ng mga magulang niya. So, dumarating doon sa libingan pa, hindi pa nga doon sa araw ng pagkukum, sa libingan pa, dumarating niya mga kabutihan, pati yung panalangin ng anak niya. Kung sila ay naparusahan, ay naaahon sila, Ustad, yung mga magulang niya sa kaparusahan. Kapag dumarating yung panalangin ng anak niya, Ustad, sumatindi, Ustad, yung mga charity na yun, darating doon sa libingan nila. Para kung sila ay naparusahan, ay makakaahon sila sa kaparusahan na yun. Oo. Temporary na kaparusahan dito sa libingan. Kaya napakahalaga rin. Kaya pag-uusapan natin ang tinatawag na charity, napakahalaga po mga kapatid sa Islam na yan ay ating maitaguyod. Kasi kung lahat ay magbibigay ng charity, imagine, napakarami din ng mga kapatid na Muslim na mga mayayaman. At kung lahat ay magbibigay ng charity, walang magiging mahirap na Muslim. Totoo yan, Ustad. Yung charity naman, Ustad, na sinabi dyan, yung charity, dalawang bagay katulad sinabi natin kanina. Na yung charity, na yung obligatory na charity, yung talaga ay dapat talaga ibibigay mo yun. Wala kang doon, walang sinasabi na wala kang yung talagang hindi ka doon, ibig sabihin talagang ibibigay mo. Talagang ibibigay mo yun. Yung naman yung isa, yung charity na talagang lang, yung voluntarily charity. Yun sa kusang loob. Kusang loob. Pero yung obligatory talagang ibibigay mo yun pagdating ng pagdating ng annual na pagbibigay. So, ganyan, mga kababayan. So, napansin po ninyo ang ating talakayan at talaga namang pakikinabangan po ito ng bawat isa sa atin, hindi lamang sa buhay na ito, kundi lalo na sa buhay na darating. Samantala, kami po muna ay nagpapaalam sa pagsasabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ikaw, Ustaz, kumusta ka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. At narito tayong muli, mga kababayan, mga kapatid na Muslim at mga pinagpipitagan na nating mga Kristiyanong televiewers para ipagpatuloy po ang ating pagtalakay sa napakahalagang paksa na pinamagatan po nating purification of soul o pagdadalisay ng kaluluwa. At nais po naming ipaalala yung pinaka-tatlong charity na di natatapos ang reward. Yan po ang una, ang Sadaqatun Jariyah, na pagpapatayo ng mga moske, mga ospital at mga paaralan at iba't iba pa na pinakikinabangan ng mga tao. Ikalawa naman yung tinatawag na wa ilmun yuntafa'u bihi, na yan po ang pinakakaalaman, pangunahin na Islamic knowledge, na dapat na naisin ng lahat ng mga Muslim at kung maaari makagawa pa ng mga libro, para yan ay nababasa ng mga susunod pang henerasyon na kanila namang magsisilbing gabay bilang mga Muslim. At ang pangatlo, yung tinatawag na wawaladin saleh yadaul lahu, na yan yung tinatawag na mga anak na relihiyoso na nag-aaral ng Islam at ang kanilang mga pananalangin ay totoo namang nakatutulong sa mga magulang kung sakali man o maging mga kamag-anak na nandun sa tinatawag na kaparusahan para maahon pa, at matulungan pa. At kung hindi man, kung nandun sa libingan, tinatawag na
makapagpapagaan ng kanilang kalalagayan sa tinatawag sa life in barzakh. Oo. Ayan. Hanggang sa araw ng paghukom. Hanggang sa araw pa ng paghuhukom yan. No? Yan, napakahalaga po niyan. At sa pagpapatuloy, ay banggitin naman natin, Ustad, yung nakasulat dun sa Surah Al-Fatih. Okay, sinabi niya Allah, Ustaz, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus salah wa man tazakka fa innama yatazakkaru li nafsihi wa ila Allahil masir. So yun po, pakisalin po sa wikang Pagkakasali English. naman sa wikang English, you can only warn those who fear their Lord in secret and maintain the prayer. Whoever seeks purification for himself, seeks purification only for his own sake, and to God is the return. Kaya inyuan niya lamang na mabibigyang babala yung mga may banal na takot sa kanilang Panginoon ng lihim at namamalagi sa kanilang mga pagdarasal. Sino man anya ang naghahangad ng pagdadalisay para sa kanyang sarili ay naghahangad ng pagdadalisay para sa kanyang sariling kapakanan at siya ay magbabalik sa dakilang Diyos. Ayan. Kaya tayo po ay bilang tao, may terminong ating buhay. Ustad. Di natin masabi kung kailan tayo magbabalik sa ating Panginoon. Kaya may sinasabi nga, pagka namatay, binawian na ng buhay. Ayan. Kumbaga sabi, nagbalik na sa kanyang Panginoon. Di ba? Kaya habang tayo po ay nabubuhay, mga kapatid sa Islam at mga kababayan, nananagot tayo na ating dalisayin ang ating mga kaluluwa. Sa paraang dinisin natin ang ating mga kayamanan at linisin natin ang ating mga sarili. Ayan. No? So ano pa masasabi natin, Ustad, tungkol sa bagay na yan? Ustad, yun nga, kung minsan, mayroon akong naalala, Ustad. Tayo, mga tao, dito sa mundo, inaalagaan natin sarili natin. Ayan. Yung katawan natin, pinapalusog natin. Kung minsan, pati pagtulog, nagda-diet pa yung iba. Yung iba nga, na-overfed. Sobrang pag-aalaga no? Oo nga Kaya nagiging obese O kaya naging obese. Obesity, masama din yan. Masama din Ay, marami namamatay yan sa Amerika, Ustad. So, ganun, Ustad. Dahil sa pinapakain natin sarili natin, walang control. Di ba? So, pero nalimutan natin yung isang aspeto ng buhay natin, yung kaluluwa. Yung spiritual aspect natin, Ustad, na yung palaga ay, yun ang pinakamahalaga, Ustad. Kasi pinapakain natin yung ano natin, katawan natin, dapat pakainin natin yung kaluluwa natin. Pangunahin. Kaya, Ustad, sa maraming may makita kang mga lugar o bansa, katulad sa Austria, katulad sa Japan. So, mayroong mga nag-suicide, Ustad. Dahil doon sa yung kaluluwa nila gustong lalabas. Gustong lalabas ng kaluluwa kasi walang makain sa loob. Kumbaga, talagang walang makain. Walang makain. Tingnan mo, Ustad, yung iba hindi nakakatulog. So, yung katawang lupa lang, ang talagang sustentadong mabuti. Yung kaluluwa, wala supply. Ano naman ang pagkain ng mga kaluluwa? Babanggitin natin niya sa mga susunod na mga natin, Ustad. Presentation. Huwag mo na ngayon. Ito ay pasiuna na babanggitin natin. Na yung kaluluwa ay nangangailangan ng spiritual na pagkain. Ayun. Okay. Kasi dalawa nga ang pagkakala nutrition. Sa atin. Dalawang composition ng tao, di ba? Yung lupa, yung putik. Pagkatapos yung tinatawag na kaluluwa. Kaluluwa, spiritual na. Spiritual na. So yun, Ustad, kung minsan yung iba ay dito sa bansang Europa ay hindi sila makakatulog kaya gumagamit sila ng pills para lang makatulog. Bakit yun? Sa tingin mo, Ustad, hindi yun sa spiritual na aspeto ang diferensya doon. May diferensya doon kasi wala naman silang samba sa Diyos. Ayun. Yung iba, mga artista, hindi naniwala sa Diyos. Yung iba, science. Yun na pag nag-aralin ng science, nakalimutan sila. Ang Diyos may tagapaglikha pala itong mundo na to. May tagapaglikha. Samantalang pagka naintindihan nila, bago ka matulog, mayroon ka dapat na dinadasal. Dinadasal. Tayo mga Muslim, bago tayo matulog, may dinasal tayo. Na sana ibabalik pa niya ulit kaluluwa natin. O kaya kung hindi na ibabalik, ay siya nang bahala. Sana alagaan niya. Okay. So, yun, Ustad, yung na may mga tao, kahit sa Japan, kung minsan, doon sa experiment nila, doon sa laboratory nila, kung minsan, na-feel sila, hindi sila successful, so, nag-suicide yung iba. Maliit lang na, Ustad, mga kadahilanan. Okay? Sa Islam, hindi ganun, Ustad, kasi bawal mag-suicide. Sa Islam, talagang pinagbawal ng Islam yan.
So, paparusahan ka ni Allah. One of the major sins yan, Ustaz. Pagka namatay ka sa kaparaanan na ikaw ang gumawa, di ba? Nagbigti ka. Nagbigti ka. Ano mangyayari sa ay kabilang malaki, buhay? ay sa araw ng kabilang buhay. Ustaz, magbibigti ka nang wala nang everlasting na pagbibigti. Oo. Oo. Yan ang kaparusahan mo. Kaya malaking kasalanan yan. One of the major sins. Akala kasi ng iba, pagka pinanawa na ng buhay, tapos na yung kanyang problema. Ay, hindi. Hindi natatapos. Hindi natatapos. Mas lalong problema. Okay? So, kaya, hindi yan ang solusyon, Ustaz. Sa atin, sa Islam, may tayo. May Diyos tayo na siyang nagbibigay siya naman ang lahat ito ay nakasulat tinatawag na qadar. Ibig sabihin ay predestination. Yan ay nakasulat, sulat na mamatay ka sa araw na yan, mamamatay ka ilang taong ka lang sa mundo at saka may mga problema darating sa buhay. Yan ay part ng buhay natin. Kapag wala ka namang problema lang, sarap yung buhay mo, di ba? So yun. Dapat sa atin sa Islam, Ustaz, kapag magkaroon tayo ng problema, ay naghingi tayo sa Allah. O Diyos ko, sana, bigyan mo ko ng solusyon sa mga problema ko. Na-hospital yung anak ko, ganun din. Ay, may Diyos tayo. Kaya tayo ay naniwala ng qadar. Tinatanggap natin. Actually, ang tunay na Muslim, talagang kinakailangan humarap sa problema. Maharap problema. Naalala natin yung mga sahaba noong unang panahon. Yung walang problema, saka sila nalungkot. Nalungkot sila, Ustaz. Kasi bakit parang nagalit ang Allah sa kanila? Oo, wala kasing problema. Oo, ibig sabihin, hindi sila kinalugdan ng Diyos. Kumbaga sa klase, walang exam. Walang exam. So yan ay mga pagsubok sa atin. Dito sa buhay, sakit, namatay isa sa mga mahal mo sa buhay. So pagsubok yan. Tatanggapin natin ng buong puso, buong kaluluwa. Iniwan ng asawa. Oo, ganun. Maraming mga pagsubok sa buhay. Namatayan ng anak. Oo, namatayan ng pamilya. So, ganun, Ustaz. Yan ay nauna lang sila sa atin. Nawalan ng trabaho. Yan ay mga lahat ay pagsubok. Hindi dapat malungkot. Hindi dapat malungkot. Kaya nga sabi ng isang aklat, don't be sad. Ayan din ay, Ustaz, ay isa sa mga pinag-usapan natin na sa paksa natin yung tinatawag na paglinis ng puso. Kasi dapat ka magtiis. Ay doon ay isa sa mga paglilinis ng puso. Lilinis niya Allah yung yung faith mo, dinadagdagan niya. Kung bibigyan ka ng pagsubok, kung talaga makakaahon ka o kayo makakapasa ka, ay bibigyan ka niya ng maraming biyaya at saka solusyon ng problema. So yun, part yun ng purification ng part ng purification. Oo. Ano nga sabi doon? May sinasabi doon sa Arabic yung tungkol dyan sa mga Quranic verses na yan, na may kinalaman dyan sa prophetic tradition, na may kinalaman doon sa kayamanan na di umano, yan ay hindi para mabawasan yung kayamanan, kundi bagos ay lalo pang dumago ang kayamanan sa pagbibigay ng tinatawag na charity. Yun. Yung nabanggit natin kanina, Ustaz, na nasaloy ka ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Diba? At saka ano pa yung pangalawang yung katumbas, yung tinatawag na bahagi na tinatawag na purification? Yung pangalawang bahagi, Ustaz, babasahin natin sa wikang Arabic para naman ito ay malinaw sa mga baka may nakikinig sa taga-subaybay natin ng mga Arabo din. Sige, dapat malaman nila sa original Arabic. Sa Arabic, oo. So, babasahin natin, وَالتَّزْكِيَةُ الْمُضَافَةُ إِلَى النَّفْسِ هُنَا هِيَ التَّزْكِيَةُ الشَّرْعِيَّةُ المذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما يحصل للنفس المؤمن من الخير والبركة بسبب العناية بهذا الجانب الذي هو تزكية النفس. والمقصود بالنفس هنا ليست هي النفس التي تكون في الجسد فقط، وإنما المقصود تزكية القلب وتزكية النفس التي هي مؤثرة في الجوارح. ولهذا أخبر الله عز وجل بالفلاح والفوز لمن زكى نفسه، كما هو مذكور في سورة الشمس في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح من زكاها وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس verse 10. فهذا مما يدل على فلاح من زكى نفسه، والفلاح يكون للإنسان بروحه وببدنه، فهذا هو معنى تزكية النفس. Yan po, pagkasalin sa wikang English, Ustaz. Batay nga sa pagkakasalin sa wikang English, according to the above-mentioned Quranic verses and the prophetic tradition, it implied that wealth is not decreasing, rather it is growing and increasing by giving charity and giving money for the sake of God helps in purification of the giver. Second, an-nafs, the purification that is added to it, an-nafs, technically speaking,
is the purification which had been mentioned in the Quran and the prophetic traditions, from which obtained by the believer good and blessing because of care in this aspect, such as purification of soul. The soul here means is not only the soul which is in the body, but rather it is a purification of both heart and soul, through which can affect the body. That is why Allah granted success by purifying one's soul, as it is mentioned in Surah As-Sams. Allah said, truly He succeeds that purifies it, and He fails that corrupts it. Surah Al-Shams, ayah 7 to 10. Ayun. Napakahalaga nito, no? Mga kapatid sa Islam at mga pinagpipitagan na natin mga televiewers, sapagkat kung ang pag-uusapan po ay purification, hindi lamang ang kaluluwa ang nalilinis, kundi bagkus ang ating puso. Kaya nga para mamalaging malinis ang puso, no? Hindi natin maiwasan yung tinatawag na charity. Paglilinis ng kaluluwa, paglilinis ng puso. Pagka malinis ang kaluluwa, malinis ang puso, napakasarap po na mabuhay. Kaya napakahalaga po na ating lubusang maintindihan ang ating tinatalakay na ito. Sapagkat ito, kung meron mang unang-una na makikinabang ay tayo po bilang mga Muslim at hindi naman sa panig ng mga Kristiyano, hinihikayat namin kayo na subaybayan pa ang ganitong mga talakayan at makasama namin kayo sa ganitong mga pananalig at pananampalataya. Hanggang dyan po at nagpapaalam kami sa programang ito sa pagsasabi po ng Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.